Nagsalita na po ang Integrated Bar of the Philippines o IBP na kung saan ay kanilang ipinapanawagan na irespeto, igalang, kilalanin ang naging desisyon ng Korte Suprema na kung saan ay nagdeklara na unconstitutional o labag po sa ating saligang batas itong kasong impeachment na isinampan ng House of Representatives diyan po sa Senado laban po kay Vice President Sara Duterte. So itong IBP, mga kababayan, ay ito po ay kinabibilangan lahat po ng abogado dito po sa ating bansa. Basta lawyer ka, matiko, at yan po ay required na maging member po ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Ito pong IBP ay isang official organization ng lahat po ng mga Pilipinong abogado dito po sa ating bansa. At yung kanilang membership is mandatory. So, matiko yan, kapag ikaw ay naging abogado, alam mo, pagkakapasa mo sa bar, matik yan, no? Dapat member ka, mag-member ka ng IBP, di ba? At itong requirement ho rito ay mula po sa nasa Korte Suprema, na kung saan nais po na i-integrate yung Philippine Bar. So, dito po, mga kababayan. So, ito ho, nagsalita na po ang IBP at ito po ay kabaliktaran no, sa iba pang mga organisasyon. Kumbaga, itong PhilConsa, iba naman ho ito. Ito, panoorin ho natin, mga kababayan, ang report na may kung saan ay nagpahayag na po ang ito ho, yung IBP, Integrated Bar of the Philippines. Pakinggan ho natin, mga kababayan, ito para po sa inyong kalaman. Sa iba pa ring top story, nanawagan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na igalang ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa statement, sinabi ng IBP na ang panawagang huwag sundin ang ruling ng SC ay sisira sa pundasyon ng legal order. Dagdag pa ng IBP, ang nasabing aksyon ay sagabal sa balanse ng kapangyarihan at nagsasapanganib sa integridad ng demokrasyang institusyon, lalo na sa kaukulang legal remedies na available sa ilalim ng framework ng constitutional system. Binigyang diin ng IBP na hindi hinihingi ng konstitusyon ang pagkakasundo, kundi iminamando nito ang pagtalima o pagsunod. Nanindigan ng IBP sa pagsunod sa constitutional order na naglilimita sa kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno at nagtakda ng mga gampanin nito at pananagutan. Sinabi pa ng IBP na ang Korte Suprema bilang final arbiter ng constitutional questions ay may solemn duty para sa interpretasyon ng batas, determinahin kung ito ay nararapat at klaruhin ang implikasyon nito kahit pa repasuhin ang mga nakaraang doktrina o sa pagtugon ng bagong konteksto. Okay, so yun po maliwanag ang pahayag ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, sa kung saan ay member po, lahat po ng abogado dito po sa ating bansa. Ano ibig sabihin yan? Kahit na ikaw ay dating Chief Justice, dating Justice ng Supreme Court o ng Sandigan Bayan, Court of Appeals o Korte, lahat to. Kasi mandatory ho ito at required na maging miyembro ng IBP, itong mga abogado dito po sa ating bansa. Bagamat sa ngayon, siyempre ay may mga tumututol at yung sabi nga, sino ba yung dilawan na abogado na si Attorney Mel Santamaria, sabi niya po, hindi pala dilawan, siguro anti-Duterte. Base po sa kanyang mga, mga pahayag sa social media na hindi raw maaaring magsalita ang IBP para sa kanya. Well, siyempre may karapatan din naman na kung sila po ay tumututol dito po sa kabuuan ng pahayag ng IBP, malaya po nilang gawin yan dahil sa umiral na demokrasya. Pero sa pangkalahatan, yung pamanuan, mga opisyal ng Integrated Bar of the Philippines, yun po ay nanawagan na sundin. Kasi yun naman po ang tama talaga, di ba? Parang gusto magkagulo ng mga ito, di po ba? Mismong si dating Senate President Franklin Drilon, na naging pinuno rin po ng Liberal Party, ay sabi niya, hindi pwedeng hindi sundin Dapat talagang sumunod at baring magbunga ito ng constitutional crisis.
So kaya ho lahat ng mga abogado, ang sabi ho ng ng IBP, dapat pong panatilihin yung kaayusan ng dito po sa ating bansa, mga kababayan. Kasi ang Korte Suprema, ang sila po ang naatasan na mag-review, yung tinatawag na judicial review, at mag-interpret, 'di ba, ng anumang mga kaso o yung anumang mga provision na nakasaad sa ligang batas. Alam ba, i-interpret nila, yun talaga ang trabaho nila. So, wala ho sila magagawa, mga kababayan. At dapat ho talagang magkaisa po ang mga abogado. So, yun po ang mga kababayan, ang importante ho rito, ang sabi ho, mga kababayan, ito, statement, basahin ko lang ho itong statement ng Korte Suprema, official statement of the IBP, Integrated Bar of the Philippines. So ito babasahin lang ho natin, mga kababayan. Ito. At sabi niya, it is not the assertion of power by those who govern that gives meaning to democracy. But, ito ho, sabi, but the rule of law, the living expression of its covenant with the governed. So, yun ho, mga kababayan. So, ang sinasabi ho rito ng Korte Suprema, talagang, yun ho, talagang sundin ho natin, kilalanin yung desisyon ng Supreme Court. Kasi, di ba, sabi, unconstitutional, wag na ho natin silang kontrahin, mga kababayan. Sila po ang trabaho po nila yan, taga-interpret ng batas. Di po ba? Wala na hong pwede. Ni ibang sa ngayon ng gobyerno, ehekutibo o legislatura, hindi po sila pwedeng pakialaman sa kanilang trabaho. Lalo na yung sinasabing judicial review, kasi yan po ang ibinibigay sa kanila. Tanging ang Supreme Court yung hudikatura ang inaatasan na pwede na may kapangyarihan na mag-review ng mga kaso, ng lahat po, mag-interpret ng mga batas para sa kaliwanagan ng lahat. So yun po ang sabi. So, kakaiba naman ho ito siyempre sa mga pahayag ng PhilConsa. Alam niyo naman po yung PhilConsa. Ang presidente po dyan, si Speaker Martin Romualdez, member na rin para si First Lady Lisa Marcos. At marami ho na mga, ang chairman ho ngayon, si dating Chief Justice Reynato Puno. So, bagamat sila po ay nagsasabi na dapat daw po na i-reconsidera at baka pwedeng baguhin ng Supreme Court yung kanilang desisyon. So, nagbabanggaan mga grupo. Pero, mas malaking grupo itong IBP, yung Integrated Bar of the Philippines. Kasi sila po ay, yung miyembro po nila, lahat po ng abogado sa buong Pilipinas. Kapag ikaw ay Filipino lawyer, matik required ho Hindi basta-basta kung gusto mo mag-miyembro, ayaw mo, hindi. Matik ho ito na miyembro ka ng IBP. So, yun lang ho. At ako naman, mga kababayan, hindi ako abogado, pero ano ba naman yung ano ba naman yung maghain na lang ulit ng impeachment? Sa anim na buwan na lang ho, mga kababayan may decision pang Supreme Court Gusto niyo ho bang magkagulo? O gusto niyo bang magkaroon po ng tinatawag na constitutional crisis na pag may man nagsalita yung ganito na institusyon na kanilang trabaho tapos hindi kikilalanin, gusto nyo ho ba ganon? At mauwi na naman tayo sa kaguluhan dito po sa ating bansa, mga kababayan. So, sana mag-isip-isip din po yung mga, kasi yung iba may mga personal na galito sa mga Duterte, wala, Supreme Court na po ang nagsalita lahat po, unanimous po ang desisyon Ultimo, yung in-appoint ka ni Pangulong Marcos Jr., hindi po kumontra sa pagdedeklara ng unconstitutional. So, wala na ho tayong magagawa rito, kundi sumunod. Talagang ganyan po Kung natalo ho kayo, ulit na lang ho. At February 6, 2026, pwede ho kayong maghain ng impeachment. Kasi 'di ba ang sabi nga ho, 'di ba, mayroon pong kasabihan at may binabanggit po sa mga abogado, the law is harsh but it is the law.
Yun po mga kabayan eh. Sabi, di ba? Duralex said Lex. Yun ho. Wala ho talaga eh. Sabi natin talagang ganun ho eh. Yun ang pong batas eh. At kapag nagdesisyon po ang Supreme Court, batas yan. Pero may mga umihirit pa na hindi pa naman po pinal. Pero executory na ho ito. Parang habang tinitingnan, sige, pwede kayo mag-file ng motion for reconsideration. Pero may visa na yan. Executory. At dapat ipatupad na yung desisyon na ng Supreme Court. Ano ibig sabihin? Na tigil na ang Senado. Wala nang galawan. O sige, pwede kayo mag-file ng motion. Pero walang jurisdiction ng Senado, bawal nang gumalaw. Parang ganun ho yun, mga kababayan. Kasi iba naman parang, sige, pwede pa kayong hindi pa final yan, pwede pa. Ituloy nyo lang yung trabaho nyo kasi wala pa namang finality, hindi pa final yung decision. May ibang kaso, ito, executory, ibig sabihin, Senate, stop. Ganun ho, mga kababayan. Sige, mag-MR kayo. Pero base po sa mga nakakausap po natin na napakarami ako, parang wala pa ako na nagsabi ng mga kaibigan natin na abogado na nanalo o nabaliktad ang kaso sa isang, di ba, unanimous decision. Ito pong kasong ito, wala na ho. Ang pinakamainam po na gawin ng ating mga kongresista at iba pang mga taga-suporta o yung mga nagnanais na ma-impeach, ito pong si VP Sara Duterte, maghanda na ho kayo ng mas matibay na kaso para February 6, maghain kayo ng impeachment. Kasi sabi po ng Korte Suprema, February 6, 2026, pwede na ho ulit kasi tapos na yung 1-year bar rule. Na kung saan sa loob ng isang taon, bawal ho na doble ho ang ikakaso sa isang impeachable officer. So yun lang ho. January 6, lapit lang ho yan. Bilis ng panahon. Wag na ho natin sirain yung ating bansa. At huwag nyo na hong dalhin sa constitutional crisis. Yung ating mga nag-iingay ngayon, dumadakdak, na kung saan ay kanilang kinokontra, biri mo, sinisiraan ang Korte Suprema na napakataas po ng integridad ho niyan. At sana ho di ba, imbes na siraan, lalo pa ho nating protektahan yung magandang imahe at integridad para ang lahat po ng mga Pilipino ay manatili yung pagkilala at paggalang, pagrespeto sa ating Korte Suprema. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.